Mindanao nakakaranas muli ng malakasan at malawakang ulan. Hindi pa rin tumitila ang pag-ulan din sa bahagi ng Palawan. Eastern Visayas, makakaranas pa rin ng tuloy-tuloy na near equatorial trough. At shear line unti-unti nang nadidisperse. At Metro Manila at ibang bahagi ng Central Luzon at Southern Luzon, katamtaman ang lagay ng panahon. Isolated na mga light drizzle rains, nakataas pa rin. At 93W itinaas ni Japan Meteorological Agency bilang tropical depression. Ngunit ito'y nasa silangan na halos ng Vietnam. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Miyerkules, February 12, 2025. Ang oras sa ating boss may umaga ay alas 9:26 na ng umaga. Bagamat unti-unti nadidisperse ang ating shear line na ngayon, so unti-unti medyo nagiging katamtaman na lagay ng panahon silang bahagi pa rin ng Luzon at Southern Luzon. Pero habang nagdi-disperse, makakaasa pa rin na mas maulap pa rin ang iiral sa Northern Luzon o extreme Northern Luzon, lalo na sa silangan, at makakaranas ng mga kalat-kalat pa rin na pag-ulan, especially dyan sa may bandang Kasiguran, Aurora hanggang bandang Isabela. So magdala po ng payong dahil medyo makakaranas kayo ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan dyan. Bagamat tuloy-tuloy pa rin ang ating amihan, ay yung ating easterlies unti-unti na po lumalakas sa may bandang silangang parte ng bansa. So gaya ng ating report ng isang araw pa, ay pagsapit po ng either bukas ng Huwebes o Biyernes, which is Valentine's Day, ay mas magiging maalinsangan ng bahagya ang mararamdaman na natin, lalo na sa silangang bahagi ng ating bansa dahil dito. So yung daloy ng Northeast Monsoon medyo tataas ng konti sa may extreme Northern Luzon na. Nasa Northern Luzon na po yung boundary ng daloy ng ating amihan. So medyo umangat na siya ngayong araw. So hindi pa totally numinipis ito. Unti-unti pa lamang itong ninipis ngayong maghapon. So probably mas manipis na ito bukas. So tuloy-tuloy pa rin, medyo may lamig pa rin tayong mararamdaman ngayong araw pa rin. So sa ating Doppler radar imagery, kung sisilipin natin ng mas detalye, makikita natin na ilang bahagi pa rin ng silangan ng Luzon hanggang Southern Luzon nakakaranas ng mga ilang moderate and heavy rain showers, particularly dito sa may bahagi po ng Aurora o Kasiguran Aurora region. Yan, at sa may bandang boundary ng Palanan, Isabela. So magdala po ng pananggalang at ingat kung sakaling magkaroon ng biglaang flash floods po. Hindi kagaya ngayon sa may bandang Bicol region, bagamat inuulan sila pa rin dyan, nakakaranas pa rin sila ng ilang light to moderate showers. At dito sa may bandang Southern Luzon, lalo na sa may bandang Calabarzon, medyo gloomy at maulap. So medyo nagmo-moderate na ang area rito. Medyo nagkaklaro na yung paligid dyan, maliban na lamang sa silangang bahagi ng Luzon area, habang umaangat ng unti-unti yung flow ng ating northeast monsoon. So sa current conditions, overcast, gloomy tayo, haze at mostly cloudy tayo dito sa Metro Manila, pero makikita natin medyo nakakasilip yung ating haring araw. Base na rin sa ating live CCTV snapshots ay maliwanag ang ating paligid. Bagamat nagiging gloomy rin ang ating himpapawid sa Caloocan at ilang parte ng Metro Manila, at least overcast po ito at hindi naman na masyadong magiging maulap so far ngayong umaga at tanghali. So medyo sumisikat yung araw natin ngayon sa Metro Manila. So magiging medyo maaraw po, so magdala po ng payong dahil para sa tinding sikat ng araw ngayon. Maya-maya magiging maulap din yan dahil na rin sa concentration na rin ng ating moisture sa paligid at dahil na rin sa malamig na temperatura dulot pa rin ng amihan. Sa lowest temperature na itala na aking weather station kanina ang 6:02 AM, nakapagtala kami ng lowest of 23.6 degrees Celsius. Kahapon medyo warmer ang aming naging temperatura, medyo bahagyang malinsangan, umabot ng 31.9 degrees Celsius kahapon ito ng hapon at 2:06 PM. So ibig sabihin lamang tumaas muli ang aming heat index ng bahagya, pasok sa 40.5 degrees Celsius ang naging init pandama. So medyo warmer ang naging heat index namin kahapon dito sa Caloocan. So inaasahan sa iba't ibang parte ng Metro Manila
Bagamat nagkaroon ng mga light drizzle rains kahapon. Nasa moderate air quality rin tayo at nagiging unhealthy po. Malamang nagkakaroon ng thermal inversion sa itaas, so magmas po tayo sa mga sensitibong mga baga ha. Tumataas yung ating air quality concentration na 35.08 micrograms per cubic meter ang concentration. So medyo tumataas po at nagiging unhealthy mula pa kaninang maga. Sa PH extremes in past 24 hours, nangunguna naman sa maalinsangang temperatura ang Lawag. Yan. So Lawag, Ilocos Norte, ito malamang mabot sa 35 degrees Celsius ang tinding sikat ng araw sa kanila. Sa Baguio City naman ay nasa 16.6 degrees Celsius na. So bahagyang tumataas muli ang temperatura sa Baguio. Bagamat lowest pa rin na 16.6 degrees Celsius. At sa Iloilo naman ang Casiguran Aurora nakaranas ng 105 mm na total rainfall. Well, dahil nga po umaangat unti-unti yung shale line boundary, dahil nga po lumalakas na po yung easterly. So naitutulak na siya paitaas. O halos umaatras na paitaas yung ating shale line boundary. So numinipis na po yung boundary ng shale line sa ibaba. Kaya nagkakaroon ng pag-ulan ngayon sa may bandang Aurora region o Isabela. So magmas nga po ngayong araw. Kahapon sa amin sa Caloocan, 4.8 mm ang inulan sa amin. So halos nag-moderate yung aming rainfall halos sa amin sa Caloocan. Pero typically light rain showers lamang ang naging buhos nito. At kaninang madaling araw, 0.3 mm ang total rainfall namin. So sa buong month of February, nakaka 9.9 mm na kami. So way below normal pa rin ang naging pag-ulan sa amin sa Caloocan. Sa outside humidity, mataas po ang concentration. So cold humid tayo, 80%. Pero bumaba ito ng 3% since last hour. Mataas ang ating atmospheric pressure at 1,014 hectopascals. And steady ito since last hour. Natiling low tide po tayo. Minimum low po ang ating karagatan. So kung sisilipin natin yung alon, kung sakaling tumataas yung pag-alon, silipin natin sa ating Global Forecast Assessment Monitoring for significant wave height. Mapapansin ay mataas pa rin ang alon sa atin, lalo na sa silangang bahagi pa rin ng bansa. So mapapansin natin dito, ngayong maghapon halos medyo kakalma po yung parteng kanluran ng bansa natin. Medyo kakalma yung alon. Yan, dito sa may kanluran. So mukhang pwedeng pumalaot ngayon sa may bandang kanluran, maging dyan sa may bandang Pangasinan, sa Baybayin, maliban na naman sa may bandang Batanes Group of Island o bandang Baybayin na Ilocos Norte, and the rest ng buong silangan ng bansa. No, maabot pa rin sa 1.25 meters ang alon to 2.5 meters ang alon. So medyo delikado pa rin pumalaot sa may bandang silangan ng bansa. At within the next 24 hours, mukhang babalik muli yung pagtaas ng alon sa may Hilaga. Yon. So makikita natin medyo for the next 24 hours lalakas naman muli unti-unti ang alon diyan sa may bandang extreme North Luzon sa Baybayin. So sa ngayon ay medyo maganda o medyo kalmado po ang karagatan dito sa may bandang kalurang bahagi ng bansa. Maliban na naman sa silangan na malakas-lakas pa rin ang daloy. At since yung easterlies ngayon ang nangunguna sa malakas ng alon at yung ating amihan medyo umangat siya ng konti, tumataas siya sa may Northern Luzon o extreme Northern Luzon. So medyo mangunguna ngayon ang daloy ng hangin ng easterlies. At dahil po dyan, magiging warmer na naman ang temperatura sa bahagi ng silangang parte ng bansa. At mai-influence na naman ang ilang parte sa may bandang kalupaan, lalo na sa bandang Luzon at Metro Manila sa mga susunod na araw po. Which is binanggit naman na po natin kung anong araw po yan, which is for probably bukas po yan ng Huwebes o sa araw mismo na mga puso na magiging maalinsangan tayong muli. Bagat di ba masyadong maalinsangan, medyo mataas lang ng konti ang ating magiging temperatura sa umiiral na easterlies at medyo umangat at numipis ang ating northeast monsoon dito sa may bandang Central Luzon kasama na ang Metro Manila hanggang Southern Luzon. So dahil po dyan ay ingat po at medyo bawal mo nang pumalaot kung maaari sa mga maliliit na mga sasakyang pandagat dahil mataas pa rin ang alon na higit sa 1 meters ang taas. Samantala sa ating almanac, sumikat ang haring araw kaninang 6:20 AM at inaasang lulubog ito mamayang 5:59 PM.
At full moon na po tayo, eksakto, 100% illuminated. At mamayang hapon pa po ito magmo-moonrise at 5:45 PM. At kinabukasan na po ng umaga, ng 6:40 AM naman ito lulubog. At sa ating local weather outlook para ngayong Miyerkules at Huwebes, well, partly cloudy tayo dito sa Metro Manila na may at least 20 to 20% chance of rain ngayong araw. So, medyo katamtaman tayo na magiging partly cloudy ang halos maghapon. Pero bukas ay aabot sa 77 to 80% chance of rain. Bukas yan ng Huwebes. Magiging partly to some mostly cloudy pa rin ang ating maghapon. So mostly dito bukas medyo magiging maulan daw ang bahagi ng Metro Manila o karatig Metro Manila. Hindi naman totally papasok yung 80% na yan dito mismo sa NCR. Malamang sa karatig NCR yan. Lalo na sa bandang Cavite, ganyan hanggang Batangas area. Highest and lowest temperature expected maglalaro 31 to 33 degrees Celsius. And lowest temperature expected ay nasa 24 to 26 degrees Celsius. So hanggang this coming weekend ba ay tuloy-tuloy na maulan? Yes, base sa ating short-term weather forecast. Ay makikita natin mula Biyernes ay magiging overcast and gloomy, maulan din 70%, hanggang Sabado na aabot ng 80%. Pero madalas overcast o partially cloudy ang magiging panahon natin dito sa Metro Manila. So case to case pa rin, very isolated pa rin ang magiging pag-ulan sa Metro Manila. So diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita natin sa infrared NGT o natural grade colored. Ito yung namo-monitor natin yung mga area na may mga kasamang pagkulog at pagkidlat. At kitang-kita naman sa satellite imagery ang may mga pagkulog at pagkidlat na umiiral sa may bandang Kasiguran Aurora o bandang Isabela. So ingat po, dahil may mga pagkulog at pagkidlat na umiiral dyan. At dito naman sa may bandang Palawan, sa may bandang Brooks Point hanggang Balabac, may mga pagkulog at pagkidlat din tayo nakikita. Ano yung flashing na yan, ng mga green dot na yan. Yan, mga pagkulog at pagkidlat yan. So ingat po mga folks, dyan sa area na yan, kasabay ng malakas na pag-ulan, kabilang na ang buong bahagi ng Mindanao. Especially sa may bandang Davao Region, nakakaranas ngayon ng heavy rain showers. Kitang-kita sa maulap nito na may kasabay na cluster na mga pagkidlat. So ingat po sa mga kababayan natin dyan. May mga kasabay po ng mga pagkidlat dyan. At umaabot din ng ilang bahagi ng mga cluster ng kaulapan na may dalang pagkulog at pagkidlat ang bahagi ng southeastern part ng Visayas. Dyan, lalo na sa may Banangian Eastern Samar hanggang Borongan Eastern Samar. At medyo tumataas yan hanggang northern part ng Samar region. So prepare pa rin sa pananggalang sa ulan at ingat sa mga pagkulog at pagkidlat dahil medyo may mga pagkulog at pagkidlat din ang umiiral habang lumalapit dyan sa may bandang Borongan Eastern Samar ang cluster ng malawakang pag-ulan na yan. So ingat na lamang mga folks. Ganon din sa bahagi nga po ng Northeastern Luzon na kung saan nandyan na po yung boundary ng shear line, medyo nag-i-scattered na po, so medyo nabubuwag siya unti-unti dahil yung easterlies lumalakas na naman kasi, so medyo nagiging kalmado na po yung parte ng Central Luzon hanggang Metro Manila at Southern Luzon area. Bagamat yung upper spear ng northeast monsoon, tuloy-tuloy pa rin ang malamig ang paligid natin, kaya umaabot pa rin sa Metro Manila na medyo malamig ang panahon, especially sa gabi at madaling araw. Sa umaga medyo maalinsangan tayo muli, magiging warmer uli ang ating magiging temperatura. So sa heavy rain potential kung sisilipin natin ay grabe ang inuulan ngayon ang Davao Region. So ingat po sa mga flash floods. Yan, yung halos buong Davao Region. Kasabay na ang buong Davao Occidental, Davao Oriental, Davao del Norte, Davao del Sur. Yan, kabilang na ang area ng Sorsogon area ng Cotabato. Ayan, hanggang dyan sa buong Maguindanao area. Yan, hanggang Lanao del Sur. So ingat po sa mga potential na pagbaha. Huwag naman sana magkaroon ng pagguho ng lupa. Ganon din magiging maulan ang eastern part ng Mindanao mula Surigao del Sur, yan, Caraga area. So damay na rin ang bahagi ng Surigao region. So mag-ingat po dahil malawak po ang naging pag-ulan niya. Dahil tuloy-tuloy pa rin ang ating near equatorial trough system. Yan yung near equatorial trough, makikita mula sa pinaka-equator yan, equator line na gumagalaw pa west-northwestward. So patuloy pa rin ang inulan ang Brooks Point at Bataras at Balabac ng moderate to heavy rain showers pa rin na tuloy-tuloy. So magiging maulap din ang bahagi ng katimugan ng Visayas. So hindi natin masyado isa-isahin yan. Kasama na ang Bohol, southern part ng Cebu at Negros region.
So kung titingnan natin in details na mga inuulan sa parte na yan ng katimugang parte ng Visayas, inuulan ngayon ang bahagi na ito ng Dumaguete, Siquijor, Negros Oriental, kasama na ang Tagbilaran, Bohol, the rest ng bandang Southern Leyte area. Ganon din sa may bandang southern part ng Samar. Inuulan ngayon dyan, maulap at mga light to sa moderate showers at mga isolated na mga moderate to heavy rain showers. So magdala po ng pananggalang. Bagamat sa hilagang parte ng Visayas at sentro medyo katamtaman muna, pero maya-maya magiging maulap din kayo dyan at asahan ang mga isolated and scattered rain showers na may pagkulog at pagkidlat. So medyo katamtaman pa ang lagay ng panahon sa may bandang Panay Island at northern part ng Samar. Pero mas maulap na ngayon sa may bandang northern Samar na nakakaranas din ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan. So mula naman sa may buong Southern Luzon area hanggang Bicol region ay magiging katamtaman pero partly to sa mostly cloudy. So asahan pa rin ng mga isolated rain showers, especially sa may bahagi ng Masbate, Burias Island, Sorsogon hanggang Legazpi. So magiging maulan pa rin o kalat-kalat magiging pag-ulan dyan sa ilang bahagi pa rin ng Camarines Sur area at Catanduanes. Bagamat katamtaman din ang umiira sa may bandang Camarines Norte dahil sa medyo nagdi-disperse nga po ang ating shear line. Sa boundary na yan ay magkakaroon pa rin tayo ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan pagdating po ng hapon o gabi. So medyo mga minimal ang mga kalat-kalat na pag-ulan na iiral. Magiging mas maulan ngayon ang bahagi pa rin ng buong Quezon Province, especially sa may bandang Kasiguran, Aurora, pataas ng Isabela and the rest ng Cagayan Valley, especially sa may bandang Tuguegarao area. Light to moderate and some heavy rain showers, especially dyan sa may bandang Palanan, Isabela, ang mararanasan ninyo. So magdala po ng payong at ingat sa biglaang flash floods. Magkakaroon ng mga ilang light drizzle rains pa rin ng extreme northern Luzon mula dyan sa bahagi ng Ilocos Sur hanggang Ilocos Norte, bandang Kalinga, Abra hanggang Apayao, and the rest ng dulo ng Cagayan at Babuyan Island. So mga ilang light to drizzle rains and some moderate ang maaring umiiral dyan. Damay na rin ang ilang parte ng Mountain Province at Ifugao. Pero mula bahagi ng La Union, Benguet, pababa ng Kanluran ng Zambales at Central Luzon, medyo mas maaraw kayo dyan, so katamtaman and fairly weather naman tayo dyan. Mga ilan lamang na partly cloudy ang iiral mula Pampanga, Bulacan hanggang Metro Manila na yan. Ito ang bahagi ng Calabarzon area, so medyo mas maaraw sa atin. Partly to sa mostly cloudy lamang ang iiral pagsapit naman ng hapon. So yun lang ang pinaka-analysis natin. So ingat po sa malakasang ulan pa rin na nararanasan ng mga taga Palawan, lalo na sa dulo ng dyan sa may bandang Brooks Point, Batarasa at Balabac, lalo na sa may bandang Balabac Island at sa buong Davao region dyan sa may bandang Mindanao na binanggit natin. Nakakaranas ngayon ng heavy rain showers to violent ang halos buong Davao region. So ingat po sa mga kababayan natin dyan sa mga potential na pagbaha at biglaang buhos ng malalakas na ulan. Diretso agad tayo sa ating ginagamit na computer-generated tropical cyclone sector. Natiling aktibo pa rin yung INVEST at ayon sa ating data feed mula kay Japan Meteorological Agency ay itinaas na nga po yan as tropical depression. So para makita natin mula sa pinaka-tropical cyclone advisories and forecast. Yan. Bagamat kay Joint Typhoon Weather Center, hindi nila ikinonsider yan bilang aktibong low pressure area. Pero sa ating tropical cyclone sector ay INVEST 93 ito. So medyo active. At mula naman kay Japan Meteorological Agency, sa data feed nila, makikita dito ay tumaas nga po siya. Yan. So medyo tumaas yung itinaas nila sa tropical depression. Pero nasa may bandang silangan na ito ng Vietnam. Yan o. Tinaas niya as tropical depression na may central air pressure 1,008 hectopascals. So kung titingnan natin sa ating tropical disturbance monitoring, 1,008 hectopascals nga ito, pero nanatiling mababa o dito sa ating 10-minute average category nasa low pressure area o shallow lamang na trough ito. So kung titingnan natin yung RB o RGB color ay halos surface trough lamang ito na nagpapaulan dito sa may bandang silangan pa rin ng Vietnam area. So sa mga kababayan natin sa Vietnam, ingat po dahil magiging mas maulan kayo dyan. Dahil malapit na dyan sa inyo ang pinaka-boundary ng malakas na ulan. Dulot ng surface trough ni 93W na itinaas as INVEST. So since hindi na itong masyado makaapekto sa Pilipinas, yung mahahatak lamang nito na extension ng surface trough na nagpapaulan nga po dito sa may bandang dulo ng Palawan, sa may bandang Batarasa o Balabac Island.
So, maliban dyan ay wala namang magiging malaking epekto dahil yung near equatorial trough lamang ang magpapaulan kalimitan sa may bandang Palawan at Mindanao area. Ayan o, kitang-kita po yung malawakan na yan. So, kung ida-dark mode natin para mas malinaw. Yung sakop na ng halos buong southern Mindanao ay nakakaranas ng malawakan na moderate and heavy rain to some violent rain showers. Pero sa nalabing naman hindi naman masyado epektado, hindi masyado magkakaroon ng significant effect mula kay Invest 93W. So wala naman tayong significant TC track combination o forecast ensembles. So yung floating lamang ang makikita dito. Ayan o, malapit na sa may bandang silangan nga po ng Vietnam yung cluster na ito. Yan o. So bahagya lamang siya na nagkaroon ng low convection pero mahina yung drag ng kanyang low level convection. Manipis. So hindi masyado solido para magkaroon ng significant na pag-increase o paglakas para maging isang ganap na bagyo. Pero kung sisilipin naman natin ang global forecast assessment monitoring natin, just in case baka mayroong sumunod na anumang significant na surface trough, lalo na't mayroong near equatorial trough tayo alongside ng ITZZ dito sa may bandang southeast ng Guam. Mula sa mga computer models wala naman, so equatorial trough pa rin ang iiral at mga pag-ulan, lalo na sa parte pa rin ng Eastern Visayas at Mindanao area. Yan o, yung surface trough na yan. Lalakas nga po yung ating easterlies simula nga po bukas all the way side hanggang this coming weekend. So dahil lalakas po yung easterlies, tataas yung volume ng water vapor sa silangang bahagi ng southeastern Luzon, Visayas at Mindanao. So makakaranas po kayo ng mga kalat-kalat na mapapag-ulan dyan hanggang weekend po. At base naman kay ECMWF, kung sisilipin natin, walang latest data si ECMWF. So after, wala tayong makiko-comment, pero kay NABGEM, kapareho din ang pinapakita ni GFS. So malinaw lamang na magbubunsod lamang ng magpag-ulan dahil nga po sa easterlies. At medyo kakalma muna o halos mananahimik muna ang ating monsoon system, yung ating shear line, mananahimik muna. So lalakas lamang yung ating easterlies. So parang magmo-monsoon break ito this coming weekend. So tingnan pa rin natin kung magtuluyan itong magmo-monsoon break. Baka panandalian lamang yan at magbubunsod uli ng isa pang bugso ng northeast monsoon. So tingnan natin kasi base dito sa computer models halos nagmo-monsoon break ito. Wala naman sa ating global spectral model, gaya nating sinabi kahapon ay ninipis po yung daloy ng ating northeast monsoon. Ayan, then lalakas muli ang ating easterlies. At dahil dyan magkakaroon ng mga kalat-kalat na pag-ulan sa may bandang Bicol region, Eastern Visayas at Mindanao this coming weekend po. So at least medyo ready po tayo niyan. At mukhang makikita natin medyo manipis yung magiging northeasterlies dito sa may bandang Northern Luzon area. So medyo magiging maalinsangan tayo pagpasok po ng araw ng mga puso or this coming weekend po. So medyo prepare po tayo sa mga lalabas at magde-date, lalo na sa araw ng mga puso sa Biyernes. Pero wala naman tayong inaasahan na may mabubuong sama ng panahon sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Wala tayong significant na low pressure dito sa may bandang katimugang bahagi ng bansa. Wala naman, so mataas ang ating atmospheric pressure. Sa ating West Pacific Basin naman, sa Tropical Cyclone Forecast Prediction ng current of TCFP ay mataas lamang yung cluster dito ng anomaly, pero nasa may bandang Indonesian Peninsula naman ito. So yung near equatorial trough lamang magpapaulan sa may bandang southern part ng Mindanao. Pero the rest, wala naman. Medyo southern hemisphere pa rin nagkakaroon ng mga tropical cyclones. Ayun, no? Halos tatlo yung aktibong tropical cyclones. So wala. Base na rin sa ating global hazards outlook, makikita natin by February 19 to February 25, medyo magkakaroon lamang ng bahagyang above average rainfall tayo sa kanluran ng bansa, especially sa bayban ng Palawan. So take note po yan. At ganun din sa katapusan ng February. Papasok ng unang linggo ng March, medyo mataas ang average rainfall natin. Umaabot ng 65 to 80% yung above average rainfall. Well, gaya nating report, dahil mayroon tayong moderate La Nina pa rin, tuloy-tuloy pa rin yan. So bahagyang tataas nga po yung above average rainfall natin bago magkatapusan ng February. Kasabay na rin ng bahagyang pagtaas ng sea surface temperature dito sa may bandang Western Pacific natin, dahil nga po sa minor o moderate La Nina. Kaya medyo tataas ng bahagyang average rainfall natin kahit papasok pa lang
yung hot dry season. So malinaw yan mga folks, pero wala tayong nakikitaan na anumang tropical cyclone na mabubuo. Kamustahin natin yung ating water levels dahil malapit na ang March. So silipin po natin, medyo nagbukas ng dam itong si Ipo Dam. Yan o, nag-release ito ng 0.15 meters. So isang gate pong nakabukas sa kanya. Although nasa halos tama naman yung ano niya, pero medyo apaw lamang siya. Lumagpas ng above deviation siya ng 101 meters. So medyo nag-release siya ng konting sobrang tubig. At nanatiling dam overflow si Angat Dam. So lagpas ito ng halos 0.95 meters. Supposed to be 212 lamang yung pinaka maximum level niya para umapaw, pero 215.27 meters na po ito mula sa 214.32 meters kahapon. So dahil nga po nagkaroon pa ng pag-ulan sa may bandang Northern Luzon, especially sa may bandang Isabela o Aurora region sa Kasiguran, so nagkaroon ng karagdagang water level itong si Angat Dam. So overflow siya, pero hindi sila nagbukas ng gate o nag-release ng sobrang tubig. So mukhang yung ilalim ni Angat Dam mukhang mababaw. Kailangan talaga magkaroon ng dredging diyan sa mga dam natin. Kasi yung lupa sa ilalim mukhang tumataas na. So kumukunti na ngayon yung espasyo ng tubig sa mga dam. Dapat magkaroon na ng dredging done. Kailangan sa dam, normal naman. Critical level naman si Ambuklaw. So natiling critical si Ambuklaw. Normal naman si Binga Dam at San Roque. Critical si Pantabangan. At normal naman kay Magat at Kaliraya Dam. So dalawa ang critical, si Ambuklaw Dam at Pantabangan Dam. At nagre-release naman itong si Ipo Dam. At overflow si Angat Dam. So kung sisilipin po natin, yung apat na ito mula kay Angat, Ipo, Lamesa at Magat Dam, tama naman at sapat naman ang kanilang water level. Overflow nga lang talaga kay Angat Dam. Ganon din kay Ipo, pero konti lamang ang pag-apaw nito, kaya medyo nakabukas po o nagre-release ng sobrang tubig si Ipo Dam. So wala namang nagki-critical sa kanila or kulang sa water level dams. So wala tayong magiging komento masyado. Makikita sa graph, bahagyang tumataas ng husto itong si Angat Dam. Constant lamang itong si Magat Dam. Ganon din si Ipo Dam, constant, at si Lamesa Dam. So si Angat Dam lamang na medyo tumataas yung level ng kanyang water levels. Ayan, kung makikita ninyo, mas tumataas pa yung water level ni Angat Dam. Kaya siguro overflow yung level niya. Yun. Pero sapat yung level ng water dams natin. Hopefully magkaroon ng dredging dyan dahil mukhang mabilis kasing nauubos yung reserve natin ng tubig pagpasok po ng tag-init. So kailangan laliman pa uli yung mga dam natin. Magkaroon ba ng dredging para lumalim pa? Kasi mukhang bumababaw na po yung lupa sa pinakailalim ng dam na to. So yun lamang pinaka-latest status natin so far sa ating hydrological advisory. Hopefully maging prepare yan pagpasok po ng ating hot dry season dahil tumaas na nga po ang singil sa tubig. Ngayon naman sa kuryente, tumaas naman ang singil sa kuryente so far. Samantala sa ulat lindol, so far meron namang dalawang medyo malakas-lakas sa pag-inig mula kaninang madaling araw, mga 5:27 AM at ngayong 7:20 AM o 7:19 AM kaninang umaga. Probably siguro mga magnitude 4 plus ito, kaya silipin natin sa short period seismograms mula kay PBOX. Makikita natin nagkaroon ng magnitude 4.0. Mababaw ito sa may bandang Occidental Mindoro, sa may southwest ng Rizal, Occidental Mindoro. Ayan o. Naganap ito 5:26 AM. So na-detect yan ang aking seismometer. Sumunod naman kaninang 7:18 AM. So na-detect din yan ang aking seismometer dyan sa may bandang southwest ng Santa Praxedes, Cagayan naman sa Northern Luzon, extreme Northern Luzon. Ayun, magnitude 4.5 po ito na may mababaw-babaw lamang na depth na 13 km. Kaya na-detect din ng aking seismometer kanina. Ito po yun. Yan. Kaninang 7, dito is 7:18 AM. At yung isa, mga 5:26 AM naman. At ang pangatlo naman, na hindi naman nasagap na aking seismometer, pero
mayroong magnitude 4.1 na may epicenter depth of 17 km. Southeast naman ng Loreto, Dinagat Island naman. Kaninang 7:43 AM naman ito yumanig. So dyan sa may parte pa rin ng sakop ng Surigao Region halos. So ingat po sa mga kababayan natin dahil medyo meron tayong tatlong magnitude 4 plus at medyo marami-rami na rin na mga pagyanig. Internationally, kung sisilipin natin, so far wala namang malakas-lakas except sa may bandang Greece na may magnitude 5.0. Mababaw ito, so naramdaman ang pagyanig pa rin dito sa may bandang Dekanise Islands, Greece. Yan. Malamang intensity 2 to intensity 3 ang naramdaman nila dyan at napakaraming aftershocks. Ayan, dami oh. So, kalat-kalat na ngayon ang balita sa pagyanig dyan. Ingat po, kung may kababayan tayong nakatira dyan sa may bandang isla na yan ng Greece, ng Dodecanese Islands o Dodecanese Islands. Correct me na lang if I'm wrong sa pronunciation nung pangalan. Pero ingat dahil marami pong mga aftershocks na nakarecord ngayon dyan. Ayan, ang dami. So, marami-rami ang naging pagyanig. Base sa ating International Seismic Monitoring. Sa Pilipinas, tatlo po yung medyo malakas-lakas natin ng konti na magnitude 4.0 plus. Yan. Dalawa dito sa may bandang Luzon at Southern Luzon at dito sa may bandang Mindanao sa may bandang Dinagat Island. Yun. At mula naman sa ating total earthquake naman, base sa ating historical earthquake, kung nakakailan na po tayo for the month of February 2025, may total of 316 earthquakes na po tayo. 301 dito is 2.0 pataas, 12 sa magnitude 4.0 pataas at nanatiling tatlo ang ating magnitude 5.0 pataas. So malinaw lamang mga folks na medyo kakonti pa lamang yung ating pagyanig so far, pero dumadalas-dalas na naman ang mga magnitude 4.0 pataas. So ingat po sa mga kababayan natin just in case. Yan, maging alisto na lamang po tayo mga folks, lalo na sa may bandang Eastern Visayas at Mindanao area, na kung saan mas malaki-laki ang mga naging pagyanig. At narito naman ating 3D weather forecast para sa araw ng Miyerkules, February 12, 2025. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Miyerkules, February 12, 2025. Huwag pong kalimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel, maging sa ating Facebook page, at visit lamang sa ating website na www.pimoweather.com para sa iba pang detalye na gusto nyo malaman na hindi natin isama ngayong umaga. Well, madalas na magiging maaraw lamang tayo o katamtaman ang lagay ng panahon at unti-unti magiging fair weather sa NCR at Southern Luzon dahil medyo kakalma po yung ating shear line dito sa may bandang ibaba ng Luzon. At visit lamang sa ating website sa ating gusto malaman pinaka-dynamic events mula sa recording na aking aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies.
Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.